Magandang araw mga kaibigan. Advertisement muna tayo ha. May stock po tayo ngayon na dark chocolate. Dito lang kayo text o mag-tawag. Okay. 0916-9000997. So limited po ang stock kaya first come first serve. Hindi po ako nagninegosyo nito. Umiinom lang ako araw-araw. Napakasarap, napakasustansya. It's good for my health. Gusto ko lang din matulungan ang mga farmers ng Bukidnon para makapagbenta sila sa kanilang sikwati or tablia. Okay, bigyan natin ng reaction, opinion. Itong article published sa ABS-CBN News. Title, Department of Justice tells De La Rosa camp it won't issue any information on alleged arrest warrant. The Department of Justice refused to grant the request of the lawyer of Senator Ronald De La Rosa for information on the supposed arrest warrant issued by the International Criminal Court against the lawmaker. Okay. On Facebook, Attorney Israelito Torion posted the reply of Chief State Counsel Dennis Arbinchan dated December 4, 2025, which he received on January 8, 2026. Torion said he posted the letter because the public needs to know the official reply of the Department of Justice. Asked for confirmation if the DOJ sent Torion the letter, DOJ spokesperson Attorney Pojo Martinez said the document is authentic. In the letter, Chan noted that Torion requested for confirmation and clarification on critical matters, such as whether the DOJ has received any formal or informal communication from the ICC, the International Criminal Police Organization or Interpol, or any foreign government related to the arrest warrant, red notice, or surrender request concerning De La Rosa. Torion also requested if there was communication made through the Department of Foreign Affairs and if there was any order issued by the Department of Justice to the National Bureau of Investigation, the Bureau of Immigration, or the Philippine National Police. Ito ang sagot ng DOJ, consistent with judicial courtesy accorded to all courts. We regret that we cannot issue any advice or guidance on the matter. Yun po. Wala, as in, wala, dead ma. Ay, nako. Wala sanang problemang ito. Yung hindi sana nagtatago si Senator Bato ngayon. Hindi sana sila nagre-request ng information sa DOJ tungkol sa mga bagay-bagay sa warrant of arrest. Kung hindi nag-scope si Ombudsman Boying Rimulya tungkol nito. Matatandaan natin na kailan ba yun? November o December. Bigla siyang nag-announce na may warrant of arrest na galing sa ICC against kay De La Rosa. Yung pala, ano lang yun, nakuha lang niya sa isang source. Wala pa daw official na communication o wala pang official warrant of arrest na nire-release ng ICC. Kaya pati ang ICC nagsabi na wala. Sabi naman ni Ombudsman Boying Rimulya, meron na, hintayin nyo lang. So hanggang ngayon, wala pa naman.
So bakit ayaw mag-release ng impormasyon ang DOJ tungkol sa bagay na ito? Kung meron na ba, wala, may order na ba sa NBI, sa ano? Hindi ko maintindihan. Kasi ang nakita ko, ang gusto lang sa kampo ni Senator De La Rosa is di baling nandyan yung warrant of arrest, basta may assurance na ang Philippine government tatalima sa batas. Ano yung batas? Ano ang order ng Supreme Court? Dapat idaan muna sa korte. Para hindi na maulit yung nangyari kay PRRD. Repatriation, yung pag-surrender ng isang Filipino citizen to any foreign court or foreign country is a job of the judiciary. Yun ang guidance ng Supreme Court. So kung meron ng warrant of arrest, ang DOJ mag-apply sa korte for the judge to determine kung dapat bang isurrender si Senator De La Rosa sa ICC or hindi. Ay walang assurance. Tahimik ang lahat. Kaya, ayun, nagtatago ngayon si Senator Bato dahil ayaw niyang maulit yung nangyari kay PRRD. So bakit ang gobyerno natin ngayon ay tahimik sa bagay na yan? Napakasimple man lang yung sasabihin na, yes, this government will honor, will respect, obey the Supreme Court on this matter. Hindi namin isosurrender kagad si Senator Bato kahit may warrant of arrest sa ICC. Hintayin namin ang desisyon ng Korte Suprema. Eh bakit ayaw nilang magbigay ng ganong statement? So, yan na po, in a way, okay lang din para sa akin ha. Nakatulong pa yung pag-scope, pag-advance warning ni Ombudsman Remulla. Kaya ngayon, nakakapagtago na si Senator Bato. Na okay naman si Senator Soto, ang Senate President, na kahit hindi daw papasok si De La Rosa, okay lang. Basta yung staff niya, ginagawa yung trabaho ng mambabatas. O di, everybody is happy. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natabangan na mong yero. Sa sin kay makakuha na sa mong balay. Kung karon mo na ni ang itsura sa atop sa balay sa natagaan na mong yero. Nasin ko na nabugyan man eh. Ano nalukot kay na sila no. Nakuha na gid sila. Oo. Nangaputol na gid ang ilang atop. Kita gid nato nga buslot na gid kaayo. Ug ipang sumpay-sumpay lang. Napa dire na. Apilin video dire kay. Deparo. Tunga ni sila. Nangaputol-putol na gid ang yero. Tunga ni sila gidukad ba eh. Labi na nga naigo daw sila sa bagyo. Nangaputol na pod ang ilang yero. So karon pila ni katuig ang imong balay? Napulo na katuig. So dugay-dugay na gyud. So nagantos na gid mog ulan ani. Oo, tungo wa kay kapalitan ni giro. Oo. So unsa ra day imong trabaho? Ay pagyuta ra. Kanang mag-uma lang. Oo, magumara. O kamay gid ang income. Mao gani. Say mapilyor pag yun. Maperil pag yun. Di ka bawi na ikaw ra gid pagkaon. Lagi. So pila ka buok ang imong anak? Isa pa man. Isa pa. Mm. So kuan gyud. Asa day imong asawa karon? Tuwa dito. Ay, so naglakaw siya. Oo. Lagi. Sa nga naman sa sulod na sa napulo na katuig, wala gid mo nakapalit og atop. Ikaw ra gid ipalit og kang pagkaon. Igo ra gid sa konsumo. Napay gid pa eskwela na
na pa Di na estudyante. to matabang ng pagpait og sin kay wala na gid og kuan, wala na yung budget. Wala na yung budget. Salamat din kay sa Ginoo nga pagtabang nga og sin nga maka ilis daw na gidugato pa among balay. So, salamat kayo ba? Salamat kayo. Mm.